Hello guys! Welcome back to my channel. It's me, Rowella. Kung kayo ay naghahanap ng mauutangan online, you came to the right channel since for today's video, isa na naman pong bagong online loan app ang ating ire-review. Itong app na ito ay pinagkakaguluhan ngayon sa social media. But before we proceed, don't forget to like this video, and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. So ano nga bang meron sa online app na ito at bakit siya pinagkakaguluhan? Kung gusto ninyong malaman, watch this video until the end. Isang napakaganda araw sa inyong lahat. It's me, Rowella, and welcome back to my channel. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, may bagong online loan app tayong i-review at ito ay pinagkakaguluhan ngayon sa social media dahil easy approval daw dito at low interest daw. So na-curious ako kaya chinek ko siya sa Google Play Store. And in fairness, mataas ang rating niya. Meron siyang 4.5 stars with 132 reviews. And marami na rin ang sumubok at nag-download dito dahil meron na siyang more than 10,000 downloads. Before we proceed, disclaimer lang po, hindi po ako affiliated sa mga online loan apps na ito at hindi rin po ako sponsored nila. Lahat ng videos ko about online loan apps is based from my personal experience with them. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-like ang video na ito. Pero bago nyo i-download si Loansbay, watch this video until the end para malaman nyo kung okay nga bang mag-loan sa app na ito and kung may katotohanan nga ba ang sinasabi ng iba na easy approval kay Loansbay at mababa ang interest nila. Right, so si Loansbay ay available lang siyang ma-download sa Google Play Store. So, brief background lang kay Loansbay. Si Loansbay is owned and run by Fundex Credit Lending Inc. And legit company naman sila since naka-register sila sa SEC. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ipapakita ko na sa inyo ngayon kung paano mag-apply kay Loansbay. So, once na-download nyo na si Loansbay, open na ninyo. Kita ninyo dyan yung Loansbay Privacy Policy. Click nyo lang yan yung I have read and agree to the privacy policy. Tapos, agree and continue. And to apply for a loan kay Loansbay, ang i-register ninyo is yung cellphone number nyo. So, enter nyo lang yung cellphone number ninyo. Tapos, may isa-send na text message or may isa-send na SMS si Loansbay sa number nyo. So, once na-receive na ninyo yung verification code ninyo from Loansbay, enter nyo lang. So, after ninyong i-enter yung verification code, click on login or sign up. Allow Loansbay to take pictures and record video. Allow nyo lang. Allow Loansbay to access this device location. And dito sa homepage ni Loansbay, makikita natin yung maximum amount na pwede ninyong ma-loan kay Loansbay is 10,000. Tapos, ang loan term is 91 days. Tapos, ang interest daw is 0.08% per day. So, click lang natin yung apply. Yan. So, kagaya na ibang loan application, si Loansbay ay nanghihingi ng basic information kagaya ng email address, education, date of birth, loan purpose, gender, marital status, tapos work information, occupation, monthly income, at payday. So, once na-fill out nyo na lahat ng information na yan, i-click nyo lang yung submit. Tapos, si Loansbay is nanghihingi ng 4 na emergency contacts. Tapos, make sure na yung ilalagay ninyo sa emergency contacts ninyo is alam nila na nilagay ninyo sila as emergency contact. Kasi, sabi ni Loansbay dito, if we are unable to contact you, we may contact your emergency contact. So, make sure na aware sila na nilagay ninyo sila as emergency contact ninyo. So, ang mga emergency contacts na pwede ninyong ilagay is friends, relatives, parents, or co-workers. Ganun.
So, after nyo ma-enter yung emergency contacts ninyo, click nyo lang ulit yung next step. So, si Loansbay, ang mga ina-accept niya na ID is National ID, SSS, Passport, Postal, UMID, Voters ID, Driver's License, GSIS, TIN, PRC, at PhilHealth. Make sure na ilalagay ninyong pangalan sa identity information is the same dun sa valid ID na ginamit ninyo. Tapos, dito sa ID number, kailangan kung ano yung pagkakasulat ng ID number doon sa ID ninyo or sa valid ID na ginamit ninyo. Dapat pareho. So, after nyo mailagay lahat ng information na kailangan, click nyo lang ulit yung submit. Okay, tapos dun sa withdrawal methods is GCash, Coins.ph, PayMaya, GrabPay, StarPay, mLumiere, RD Pawnshop, tsaka bank. So, dito sa withdrawal method nila, merong processing fee or merong withdrawal fee. Sa GCash, Coins.ph, PayMaya, GrabPay, at tsaka StarPay and bank transfer, 25 pesos. Pag mLumiere at RD Pawnshop ang pipiliin ninyo, ang processing fee or withdrawal fee is 130 pesos. So, ako usually ang pinipili ko bank transfer or GCash. Since first time nating mag-a-apply dito kay Loansbay, GCash na lang. Okay, so enter nyo lang yung GCash number ninyo, add account lang. Okay, tapos may lumabas dito, please confirm that it is the account of yourself. So, make sure yung GCash number na nilagay ninyo is under your name. Click nyo lang yung okay. So, 2,000 pesos yung na-approve na amount natin kay Loansbay. Dito kay Loansbay, hindi niya pinakita kung magkano yung babayaran natin or kung magkano yung matatanggap natin. Kasi usually, di ba, sa ibang loan apps, pinapakita nila kaagad kung magkano yung marireceive mo na amount. Click lang natin yung loan information. So, dito, ang loan amount is 2,000 pesos. Tapos, dispersal amount is 1,135. Tapos, yung platform fee is 840. Ang payment channel fee is 25 pesos. Loan term, 7 days. So, masyadong mataas yung platform fee nila. Mababa nga yung interest rate nila, pero bumawi naman sila sa platform fee, which is 840 pesos. Tapos, meron pang withdrawal fee na 25 pesos. Kaya 1,135 na lang yung marireceive natin. Grabe yung taas ng platform fee nila. Ibinawi nila yung interest dun sa platform fee. So, ayoko na mga ganitong klase ng loan app. Kasi, kaya ka nga nanghihiram is dahil wala kang pera. Tapos, yung repayment schedule mo is after 7 days agad. Yung unang bayad mo is 2,000 sa March 27. Tapos, yung next payment mo is August 17, which is 11 pesos na lang. So, parang nalugi ka rin kasi ang laki ng nabawas dun sa 2,000 pesos na in-approve sa iyo. So, mababa nga yung interest pero ibinawi naman nila sa platform fee. Kaya yung mga ganitong klase ng loan, hindi ko na itinutuloy kasi ayoko yung yung parang may mga hidden fees sila. Sasabihin nila sa'yo na mababa yung interest, ganito, ganyan, pero ibabawi naman nila sa ibang charges. Katulad nga nitong si Loansbay, ibinawi nga nila yung mababang interest na sinasabi nila sa ibang charge, nilagay nila sa platform fee. So, ewan ko kung para saan nga ba yung platform fee na yan. Kaya hindi ko na lang itutuloy yung loan ko. Pero, sa kayo guys, it's up to you kung gusto ninyong ituloy yung loan application ninyo kay Loansbay. Pero ako hindi ko itutuloy kasi sobrang taas ng platform fee nila. Yan. So, ika-cancel ko na lang. Yan. So, ayan guys, yan lang yung meron kay Loansbay. Kaya kung kayo ay mag-a-apply ng loan dito, pag-isipan nyo pong mabuti dahil sobrang taas ng platform fee nila. So, totoo nga naman ang sinasabi nila na mababa ang interest rate nila, pero binawi naman nila yung charge sa platform fee. Kasi kung makikita ninyo sa 2,000 pesos na na-approve sa akin, 840 pesos yung mapupunta sa platform fee. Kaya
matuto tayo magbasa at mag-compute before tayo mag-proceed sa loan application natin. Hindi naman sa pinipigilan ko kayo. Desisyon nyo pa rin naman ang masusunod kung itutuloy ninyo ang loan application nyo kay Loansbay. And para sa mga nakapag-loan na kay Loansbay, let me know your experience by commenting down below para mabasa ng ibang viewers natin yung experience ninyo kay Loansbay and para magkaroon na rin sila ng idea kung okay nga bang mag-loan sa app na ito. Anyways, that's it for today guys. I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito. If you have questions, just comment down below and I'll try my best to answer all of it. But before we end, don't forget to like this video and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Thank you guys. See you on my next video. Bye!